What's up mga tropa peeps? Magandang araw po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating vlog. At ngayon po ang ating pag-uusapan ay ito pong napakatindi na fake news na ginawa itong si Tukmul na Jason Sa. Bumanat pa naman na ang atin daw pong House Speaker ay nagkaroon daw po ng sakit at ito daw po yung na-stroke. Hindi naman pala totoo at wala pong katotohanan yan dahil po ang atin pong House Speaker Martin Romualdez ay malakas at malakas pa sa kalabaw. Bakit? Nako, panoorin po ninyo itong video na ito. Ano? Yung speaker ay mukhang na-stroke. Makakapalakpak ba ng ganyan kung na-stroke yan? Eto talagang si Jason Sa puro kabugukan ng mga pinapalabas na balita. Tapos kapag nasabihan ng fake news, nagagalit. Kapag nasabihan na wala siyang kwenta na broadcaster, nagagalit. To reshape our economy, improve the welfare of our farmers, and ensure the mental and physical health of our young Filipinos. On the amendment of the Agricultural Tariffication Act, agriculture has long been the backbone of our economy, nourishing millions of Filipinos and providing livelihoods to countless communities. This law empowers our farmers to thrive and to help our country secure a stable food supply. By increasing investments in agriculture, providing more resources, and creating a more competitive rice industry, Ayan kita nyo, andyan ang ating Pangulo. Andyan ang ating Senate President, Chisero. Kung yan ba si House Speaker Martin Romualdez may sakit, pinalabas nila yung issue parang Huwebes o Biyernes Pinalabas na nasugod daw sa ospital si House Speaker Martin Romualdez. Kung ikaw masusugod ng ospital at ikay na-stroke last week lang, kinalunisan makakapunta ka ng Malacanang, makaka-attend ka ng pagraratip ka ng Sambata. Siguradong ikay hindi makakalakad at hindi ka makakapalakpak man lang dyan. Baka nga ikaw naka-wheelchair pag pupunta ka dyan. Ayaw mo, Jason, pag ikaw ang na-stroke, ibabalita namin at hindi kami magpe-fake news. Gawa ng katarantaduhan ng mga balita. Yung kanilang istasyon, kung saan siya nabibilang, di ba? Puro katarantaduhan. Tapos ngayon gagawa ng fake news itong ating House Speaker. Malakas pa sa kalabaw. Tignan natin dito. together, Ayun na. Yung picture taking. Ayan. Hindi makakatayo si House Speaker Martin Romualdez. Kung yan na-stroke. Ayan Tapos Mario. Kaya sigla-sigla ni House Speaker Martin Romualdez. Actually, merong video to na mahaba. Hindi ko na lang yun nakita. Kasi ito naman. Nakipagkamay siya
kaya PBBM. Malakas na malakas si House Speaker Martin Romualdez. Kaya sabi mo, Bonsa, puro kakatarantaduhan. Puro kakabugukan. Hindi porke pinapasahod ka ng 1,000,000 ni Kibulok o ng SMNI. Sabi mo, 'di ba? Sabi niya sa House hearing patungkol sa franchise ng SMNI, siya daw ay sumasahod ng 1,000,000, tama ba? 1,000,000 isang buwan. Aba, hindi yan pasaporte para ikay gumawa ng fake news araw-araw. Gagawa ng fake news tapos 'pag nakuryente pare, siya naireklamo o naidemanda o nabansagang fake news komentarista, magagalit at alam mo yung galit na galit, 'di ba? Pati sa ating Pangulong Bongbong Marcos, gigil na gigil siya. Palibhasa hindi nila mapababa sa puwesto ang nagtatrabahong presidente. Mahirap pababain sa puwesto si PBBM kasi nakikita ng taong bayan, na nagtatrabaho, at eto pong nasa screen ko na 'to, kung talagang si House Speaker Martin Romualdez po ay nagkasakit, na-stroke bandang, Biyernes o Huwebes, hindi po makaka-attend sa ganitong pagdiriwang. Kasi sigurado ko na etong, si House Speaker, ah, dadalhin diyan ng ano, ng, wheelchair. Naka-wheelchair 'yan na pupunta diyan, naka-wheelchair 'yan na haharap diyan po sa mga pagtitipon na 'yan. Hindi naman natin puwedeng sabihin kaya Jay Sonsa na tigilan na ang pagpe-fake news kasi yang tao na 'yan, hala, ano 'yan, hindi po 'yan na puwedeng patigilin. Bakit? Kasi nga po, pinapasahod sila. Pinapasahod siya ng napakalaking halaga para po gumawa ng mga hindi kanais-nais na mga balita para sa ating Pangulong Bongbong Marcos, First Lady, House Speaker, baka pati na rin ang Senate President ay kasama na rin sa pagpe-fake news diyan. Ito po, napakasagwa lang. Ang masama nito, ang mga didilis, kapag po pinakitaan mo ng ganitong ebidensya, hindi pa rin maniniwala yan. Galit pa rin. Ayan o, maliwanag na maliwanag. Oh, napakalakas. Ayan, napakalakas ni House Speaker Martin Romualdez. Ayan o. Oh, kitang-kita, ayan o. Diba? Ang lakas-lakas ni House Speaker, nakatayo. Tatay ko dati na mad stroke, di makabangon eh. Pag ikaw talaga na stroke, wala na. Kahit ngumiti, mahihirapan ka na. Diba? O yan, ito, maliwanag na maliwanag. Ayan. Nandyan sa pagtitipon na yan. Si House Speaker Martin Romualdez. Pakitaan mo ng ganyang ebidensya yan. Hindi, titid yan. Ayan. Ano, diba? O, kitang-kita naman. Ayan naman si House Speaker. Kinamayan ni PBBM. Pero kapag sinabi mo yan sa DD list o DD kit, pinakitaan mo yan ng ganyang mga ebidensya, hindi maniniwala. Alam niyo po kung bakit. Kasi yung mga yan, brainwash na po yan. Mga vlogger ni Digong, mga vlogger ni Kibulok, at nung istasyon ni Kibulok, brainwash na nila. Dagdag mo pa si Marcoleta, na ginagamit ang iglesia para maging senador siya o lahat sila gumagawa ng mga propaganda para po masira ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang lahat ng tumutulong sa kanya para maging matagumpay ang kanyang pamumuno. Lahat yan, gagamitin niya. Kaya po, kahit sabihin na natin, ayan na, ang ebidensya, malakas pa sa kalabaw si House Speaker, hindi na maniniwala. At nga po, ang kanilang pinaniniwalaan ay ang kanilang anito na si Digong at si Kibulok.
Abangan na lang natin. Sunod pa nila na pang-fake news. Kasi alam niyo po, sa totoo lang, ako bilang isang vlogger, ang sabi ko nga, tamang information o tamang info para sa Pilipinas. Slogan ko eh. Hindi ako nag-aral ng journalism, aral ng communication arts, mga pero alam ko yung obligasyon ko bilang isang vlogger na makapaghati ng tamang balita o tamang impormasyon para sa ating mga kababayan na manood. Katulad nitong si Jason Sa na naturingang broadcaster pa, nakasama ni Mel Tiangco, pero bugok na bugok ngayon pangalan ng salapi. Sahod niya, dahil sa laki ng sahod niya, kaya siya gawa ng mga ka-fake news. Yan ang dahilan eh. Eh, nagagawa ng issue na hindi mo kayang patunayan. Katulad na lang nun, yung sinabi niya na kayang-kaya daw bayaran ni First Lady Lisa Marcos ang iglesia. Nyo, wala naman siyang pinakitang katibayan, pero ang mga didikit, paniwalang paniwala kay Jason Sa. Ganyan sila mga katatanga. Ganyan sila mga kahihina utak nila. Kapag sinabi ni Jason Sa, nakita nito si Santa Claus sa Pasko. Pag sinabi ni Jason Sa, umulan ng snow sa bahay nila. Maniwala mga didi. Alam niyo po kung bakit? So, yun lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat, Thank you sa inyong pagsama dito sa aking vlog na ito. Nakakalimutan natin gamitin itong ating sound effects. Kakakabit ko lang kasi. Anong oras na? Nakakabit ko lang kaya hindi ko nagagamit. Sanay na ako na